So, hello mga kaibigan at mga kapatid. So, kasama ko ngayon si brother, ano nga pangalan mo, brother? Rolly Ramos po. Okay ka lang mag-Tagalog, brother? Okay po. Okay. So, si brother Rolly, convert po siya sa Catholic. Siya po ay pinanganak galing sa ibang sekta. So, matanong kita, brother, anong sekta ka galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo. So, since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. So 21 years old ka ngayon? 22. 22 years old. 22 years old ako, na-convert po ako noong 2025, May 13. So, kailan ka lang nabinyagan? Sa Katoliko ng ng May 13, 2025. May 13. So, hindi ka pa na 1 year? Hindi pa po. Okay. So, ka talaga pinanganak, di ba? So, ibig sabihin, both parents mo ay INC? Hindi po nang sila po, noon, Katoliko din po. Kaso, ang katabi ng bahay namin, ang simbahan doon ay INC. Kaya doon nag-ANC na din siya dahil mas malapit yung simbahan at hindi pa kasi hindi pa lubos na naunawaan ng aking mga magulang na ito ang tama, ang Katoliko yun ang tama na reliyon. At sa mga ANC naman ng po sila nagbahay-bahayan. Okay. Parang as in, nag-house to house talaga sila. Yun. So, ibig sabihin, naging INC sila, naakay sila sa INC na tatag ni Felix Manalo dahil sa lugar nyo, sa barangay nyo, malayo ang simbahang Katoliko. Tapos, yung INC, nagtayo sila ng kapilya. So, ngayon, tawag na ito. Ano naman ang rason kung bakit ka nalipat sa Katoliko? Okay, kasi for sure sinisiraan na yung Katoliko, di ba? Sinisiraan na yung Katoliko. Una po, yung nagsimba po ako sa Katoliko, naghahanap po ako ng kasisira sa Katoliko. Sumamba ako doon. Ang ginawa mo? Ang ginawa ko, pagluhod, ang ibig sabihin sa amin ng pagluhod ay pagsamba. Tapos? Nakita ko yung mga kapatid na Katoliko nang yumuko sa mga rebulto. Kaya ako, dali-dali ako umupi ng cellphone ko, pinicturan ko yung mga kapatid ng mga Katoliko. Pagkatapos ng pagsamba, yun, nagtanong-tanong ako sa mga kapatid na Katoliko na kung meron po ba na doktrina na sinasamba yung mga Katoliko na pagsamba sa mga rebulto. Sabi ng kapatid, wala daw. Kaya yun, para kung okay, para kang natauhan. Kasi nga, yung turo sa inyo, yung mga imahe, gaya niyan, ay talagang sinasamba. Kaya pala, ay hindi. So ano yung kumbaga nagbigay sa iyo ng interest kung bakit ka nagpapatuloy sa Katoliko, kung bakit sa araw na yon ay nagtuloy-tuloy na hanggang sa conversion mo? Ganun yan eh. Nang po yun, patuloy lang po ako na patuloy sa pagsambahan kahit labag sa mga kalooban ng aking magulang, kahit labag sa kanila. Nagpatuloy ako hanggang sa umabot ako sa history. Doon na po ako nag-research ka? Nag-research na po ako sa history. Pag-research ko po, yung una ko po na ang ng Katoliko, yung story ng simbahang Katoliko. Doon ako nakita na 33 day yung founder si Jesus Christ. Okay. Doon na po ako na hanggang nahanap ko lang na ako sa una yan sa Messenger, yung EI. Okay. Yung kay Meta AI, sinearch mo. Sinearch mo, nagtanong ka doon. Nagtanong ako kung sa anong verse mababasa yung
Pinayo ng ng ating Panginoong si Kristo. Oo. Yun sinabi na lumabas sa Mateo 16:18. Oh. Yun nabasa ko. Tapos Tinanong mo kung anong iglesia yon. anong iglesia yun? Tapos na-research ko. Ang lumabas? Ang lumabas ng Katolik kasi yun ang nauna na simbahan eh. Ah, yun yung original. Yun ang original. Pagka ganon, nag-research na din ako na hindi niya po kasi iniwan eh. Hindi niya iniwan. Oh. Ang sabi niya na Hindi niya iniwan, hindi nga sinabi doon na mananatili ako sa inyo hanggang sa huling panahon. Okay. Yan po. Kaya hindi nagtalikod yung una Hindi siya matatalikod. Hindi pwedeng matalikod yung iglesia. Yun kasi pinangako ng Panginoon yan eh. Oh. 1914 lang kasi yung 1914 lang yung iglesia tatag ni Manalo. Opo. Okay. So, ngayong Katoliko ka na, lubusan ka ng Katoliko, na bautismuhan ka ng Katoliko, kamusta naman yung relasyon mo ngayon sa parents mo? Na sinabi niyo mo rin kanina na medyo labag sa kalooban nila na lumipat ka sa Catholic Church. Lalong naging masama. dahil sa akin na Hindi ka ba nila tinakwil o ano? tinakwil ng una. Pero Tinakwil na. dahil sa akin na ko sila sa kanilang tungkulin, na paalis. Okay. Dahil sa conversion mo sa Katoliko, naalis sa tungkulin yung parents mo. Opo. Ano yung tungkulin nila, bro? Matanong ko lang. Yun eh. Parang sila yung nag-guide po sa mga pumapasok na Okay, hindi ko rin alam kung anong tawag doon eh. Pero may tawag doon eh, kumbaga yung nagga-guide sa pumapasok. And then ikaw dati, meron ka rin katungkulan sa iglesia niyo. ng pasugo po. Okay, yung namimigay namimigay ng pasugo. Yung namimigay ng pasugo. Okay. So itong si Bro Rolly, so ngayon, pinapanalangin na lang namin na baka yung parents niya ay, siya din yung magiging instrumento na maipabalik sa tunay na tatag ng ating Panginoong si Kristo. So, amen. So, okay. So, magsuri ho tayo. Suriin po natin ang talagang tunay at original na iglesia ni Kristo, na tatag talaga ni Kristo, na nagsimula noong 33 AD at nag-i-exist hanggang ngayon. So, kasama ko si Bro Rolly. So, nandito kami. And welcome home, bro. Welcome home. Welcome home. Thank you, bro. Welcome home. And yun lang. And Prodeo et Ecclesia. Ngayon, kasama ko ngayon si Bro Rolly. Yun na naman yung converted natin. So, maraming nagdududa na hindi daw talaga siya tunay nakaanib sa iglesia ni Manalo. So, ngayon, marami nagsasabi na aalis daw sila sa iglesia ni Manalo kung mapapatunayan natin na talagang handog siya na umanib sa Catholic Church. So ngayon, dala natin ang yung birth certificate ni Brother Rolly. O sige. Ito, nagkomento na kaanib ng INC, sabi niyang, pag mapatunayan daw na si Rolly ay handog, aalis sila sa INC, sa Iglesiang Tatag ni Felix Manalo. Sana panindigan ninyo ang pahayag ninyo, ha? Ito na, ang patunay na siya ay handog. So, ando na tayo, ha? Tignan natin. Yung PSA ni Bro Rolly. So, as you see, andyan yung pangalan niya. Bro Rolly Ramos. At saka yung religion niya ay... Okay, ayan. So, yan, ha? Yun, yung mga nag-comment na alis na daw sila sa Iglesia ng Tatag ni Manalo, pwede na kayong umalis. Yun lang, God bless. Okay, so shout out sa lahat ng mga INC pages na gumawa ng debunking video ko sa interview ko kay Bro Rolly. At pinatunayan daw nila na si Bro Rolly ay hindi daw talaga kaanib sa Iglesia ng Tatag ni Manalo dahil sa nakalimutan niya ang katungkulan ng mga magulang niya.
So ngayon, napatunayan natin na si Bro Rolly ay talagang kaanib sa iglesyang Tatag ni Manalo at talagang handog siya, pinanganak siya sa religion na yon at may katibayan tayo, ang birth certificate niya. So ibig sabihin nun, yung mga INC na in denial sa pagiging handog ni Bro Rolly, sila yung debunk ngayon at napatunayan ko na sila ay nagpapalusot na lang, nagsisinungaling, dahil ngayon ay napatunayan kong tama ako at mali sila. So, yun lang and God bless po sa ating lahat. Mga nagsasabing pag mapatunayan na si Bro Rolly talaga ay isang handog na INC, aalis sila. Iwan ko kung meron ba yung panindigan yan. Huwag kasi magsalita ng patapos. Dahil ang akala nila, ang mga CFD pag maglabas ng ganito ay tulad sa na paring Katoliko. Pero ngayon, magsalita pa ng patapos itong ilang kaanib ng INC na kung sakaling may maipakita daw umano na ebidensya, aalis sila sa INC, sa Iglesiang Tatag ni Felix Manalo. Di tayo magtaka na kahit na yung inilabas na pahayag mga kapatid na conversion ni Bro Rolly Ramos, abay, gusto nilang ipalitaw sa kanilang propaganda, hindi daw tunay. Ngayon, ito na, lumabas ng ebidensya. Sa interview, pinakita na yung kaniyang birth certificate. Yung mga nagsabi, pag mapatunayan na si Bro Rolly ay isang INC na handog, aalis umano sila sa iglesia. So ito na. Kailan kayo aalis? Kitang-kita. Religion, batay sa birth certificate, Iglesia ni Cristo.